talaga natin, yan ang totoo. Kahit reaksyonan pa ako, pare-pareho lang kumita. Totoo yan, madam. Alright. So, medyo controversial yung live selling, no? Yung nangyari nung nakaraan sa kay Michelle at saka kay Beyonce. Okay. May reaction na ako doon sa mga inasal, no? Ng mga viewers na nandun. Well, actually, hindi talaga mawawala yun. And even Kalinga Prab ay accepted yung ganyang nangyari. At nakita naman natin sa live ni Kalinga Prab na para sa kanya is successful yung nangyaring live selling kasi halos nabenta nga raw lahat at okay naman daw yung naging takbo. Kaya lang, meron talagang iba na hindi ganun yung nakikita, lalo na syempre yung mga supporters ni Beyonce. And among those ay si Mrs. Love, yung asawa ni Dr. Love. At meron siya mga nasabi na medyo, for me, as a reactor, medyo parang hindi naman, sa tingin ko, no? Ganun yung nangyari at hindi dapat ganun yung isipin. Ito po ay aking opinion na nakabatay lamang sa mga pangyayari na panood, narinig at nakita ko mismo dyan sa live selling na yan. At yun po ay tanging opinion ko lamang. Okay? Ako po ay isang reactor na nagbibigay lamang ng aking opinion, reaction sa mga pangyayaring aking napanood. Okay? Wala po akong kinikilingan, wala po akong pinapanigan. Maaaring ang iba sa akin sasabihin ay sasang-ayon, pero meron ding hindi. So doon sa mga hindi sasangayon, please leave your comment at our comment section. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo magsabihan fake news. Okay? So, eto na nga, no? Well, with permission from Mrs. Love, siya rin naman nagsabi na okay lang na reactionan yung mga sinabi niya doon sa live nila. No? Yung mga naging komento niya doon sa live na nangyari, sa live nila. No? Kasi meron silang live doon sa isa nilang channel and may mga nasabi siya. Mga observation niya at tingin niya ay maling nagawa, no, ni Kalinga Prab at ng mga tao nanduroon sa live selling. Inulit ko, ako po ay nagre-reaction lamang. Hindi porke po may nasabi akong hindi maganda sa mga taong sinusuportahan nyo, binabash ko na siya, iniinsulto ko na siya, minamaliit ko na siya, or kung ano man po yung iisipin ninyong hindi maganda. Hindi po sa ganon. Ito po para sa akin na isang constructive criticism. No? Kini-criticize ko but not to insult them or to insist what I think is correct. This is just my opinion. At ang opinion ko pong itong aking ibinibigay ay nakabase sa kung ano lang yung napansin ko. Wala po akong pinapanigan. Okay? Kung sa tingin ninyo, one-sided ako, or may tanong kayo, please. I encourage all of you to please leave a comment at our comment section. Okay? So ito po, allow me to play portion of that video ni Madam Mrs. Love. Mrs. Love, reaction ko lang po ito. Hindi po ito paninira sa inyo o sa mga taong may involved dito sa reaction ko. Kasalanan kasi yan ni Rob, hindi man lang maipagtanggol si Beyonce, pwede naman i-hide yun. Kaya nga kagabi nandun din ako sa live selling, kawawa yung bata. Hindi man lang nila dapat denied na lang nila yung Okay. Ito yan, may comment kasi ng isang viewers dito sa live na to. Yun nga, ang sabi, kasalanan kasi yan ni Rob. Hindi man lang may pagtanggol si Beyonce, pwede namang i-hide yung mga bashers
di ginawa. Okay, Madam Gali o Gail, no? Kung kayo po ay nandoon sa live, kung napanood niyo po yung live, alam niyo naman po kung gaano kadami ang nanood. Di ba? I don't know the exact figures, pero sa dami po nun. And Kalinga Prab is far from the monitor. Okay, sabihin natin mayroon siyang telepono. Sa tagal, no, ni Kalinga Prab dito sa mundo ng Sokmed at sa mga isyong ibinabato kay Beyonce, ng mga galit sa kanya, no, hindi po mawawala ang mga bashers. Okay? Hindi po mawawala yan. Hindi po kasi natin napiplease ang lahat. May magkakagusto sa atin, may aayaw sa atin. May magugustuhan tayo, may magugustuhan, no? Si Beyonce at meron ding hindi. So, doon sa kung ilan libo yon, iisa-isahin or sa tingin ninyo mahuhuli kagad ni Kalinga Prab yun? At kapag ginawa ni Kalinga Prab yun, anong sasabihin? May bias, nagbabayas. No, may pinapanigan si Kalinga Prab. Di ba? Kahit na po anong gawin ni Kalinga Prab na pag-aabang, paghihintay, pag-hide sa mga yan, meron at meron pong lilitaw dyan. Kaya nga po, doon sa last content ko, ang aking tinatarget is yung mga viewers. Di po ba? Wala silang respeto sa may-ari ng live stream na yon, which is Kalinga Prab. No? Kahit po gustong ipagtanggol ni Kalinga Prab yan sa dami, and for sure, alam din ni Beyonce na merong hindi magkakagusto sa kanya during that live selling. And even it's not a live selling. Kasi alam naman natin na hati ngayon ang opinion ng pag-alis ni Beyonce, sa love team at pagpapablog niya kay Dr. Love. So wala po tayong magagawa pagdating sa bashing. Okay? Ba yan? Ilang beses na live na yan ni Rab. Andun yung mga Ang daming base, base. pinabayaan lang kasi. Siyempre, yung bata, di na makapagsalita. Sa totoo. Sa aking napansin, napanood sa ibang vloggers and even what I observed about Beyonce, hindi naman po talaga siya tipong madaldal, no? Hindi siya yung tipong maraming sinasabi. Okay, napanood ko po yung ilang portion ng live selling na yun. Makikita po talaga na that's how Beyonce and even Kalinga Prab. No? Kung may mas makakakilala kay Beyonce, isa na dyan si Kalinga Prab. Kasi nga, binablog niya, beneficiary niya yan eh. And according to Kalinga Prab, talagang tahimik na tao si Beyonce. And there's a factor. No, may factor po yung nababasa niya. Pero hindi po yun yung kabuuan. And she don't feel, no, na siya ay dadamdamin niya pa yun. Kasi alam niya na. May idea na siya sa mangyayari niya. And for sure, no, brinip na yan nila Kalinga Prab or kung sino mang nanduroon. Kasi nga, first time niya uling lalabas, no, na part siya ng Kalinga. Di ba? Part siya ng Kalinga pero simula nung magkaroon na hiwalayan sa love team, parang, if I'm not sure, this is the first time again na lumabas ni Beyonce under Kalinga. Okay? So, meron mga supporters ng Kalingap na magagalit kay Beyonce or magtatampo kay Beyonce at makakapagsalita po. No? At ang dami po nila. Mahirap po isa-isahin yun. And yun pa nga, oras na may hinay dyan, si Kalinga Prab, no? Siya naman po yung mapapasama. Pag hindi niya nahinahid, katulad ng sinasabi niyo, siya pa rin po ang masama. Diba? Kaya ang focus ni Kalinga Prab ay
yung dalawa at yung binibenta. Dahil alam ni Kalinga Prab, meron at merong masasabi against sa kanya, kay Beyonce, and even kay Rachel. No? Kasi si Rachel din, meron ding mga bashers. Although, during that live, dahil nga, lipas na yung kay Rachel eh. Kaya walang masyado. So, ang focus ay na kay Beyonce because that's the first time again of Beyonce to be seen under Kalinga custody. Dahil nakita na natin na siya ay na-vlog na ni Dr. Love. At ngayon, no, siya na yung profile pic ni Dr. Love. Di ba? Lang. Hindi man lang nila maipagtanggol. Mas parang tuwang-tuwa pa silang nilapa na yung bata sa live ceiling. Sino bang matutuwang ganyan? Madam, hindi naman po, no, Madam Mrs. Love, hindi naman po. No, meron din pong nagtatanggol. No, may mga viewers din na nagtatanggol at may mga viewers na nagsasaway. Kasi nga live selling 'yun. It should not become a battle of anti and Kalinga. No, 'yun po ay about sa tinitinda nila. Kaya sana, kaya sabi ko dapat yung mga viewers doon nag-concentrate sa tinitinda. Kung wala kayong pera, nanood na lang sa Kung hindi nyo kaya mag-mine, diba, manood na lang kayo. Actually, one of the reason I think is nung lumabas si Dr. Love. No, doon naglabasan yung maraming mga kung ano-ano yung sinasabi. Diba? And parang tingin ko nga, parang si Dr. Love pa yung target eh. Hindi masyado kay Beyonce. Hindi po kasi talaga maalis na may magsasalita against kay Beyonce. Tanggapin po natin. Boss Ethan, yes po. Sample ako. Hanggang live na yun. Bakit ba di na lang umalis na sa Kalingap? Kasi po, ang katuwiran po ng ating dalaga na yun nga, utang na loob na yan. Utang na loob na yan. Hanggat hindi siya tanggalin, hindi siya aalis. Pero, pag tinanggal siya, ganun din. Talagang aalis siya pag tinanggal siya. Kasi, ngayon nga, nandyan, nanatili yung bata dyan, kahit hirap na. Madami pa rin baser. Pag aalis na naman yan, baser na naman. Sabagay, kahit nandyan naman siya, puro bas naman. Okay. Ma'am, ito po ay galing din kay Kalinga Prab. No? Hindi po utang na loob. Okay? Oo, na-scout. Nakita si Beyonce. Okay? Prinisinta sa publiko. Tinanggap ng collab team. Sumika. Okay? Kumita. So, kung hindi siya na-scout, di ba? Hindi magbabago ang buhay ni Beyonce. Correct. Totoo yan. Na-scout siya. Nung na-scout siya, ayan, nagkaroon siya, marami siya nakuha. Pero, ito po ay galing mismo kay Rob din. Ha? Kay Kalinga Rob din ito. Sila rin po ay kumita. Di ba? Aminado si Kalinga Rob dyan. Kung napabahayan man si Beyonce at kung ano man yung nagkaroon, meron si Beyonce ngayon. Dahil yon sa pagtangkilik ng tao sa kanya. At nung siya ay tinangkilik, pinanood yung video, kumita si Kalinga Prab, shinare niya kay Beyonce. So, wala pong utang na loob. No? Dahil kung hindi man nila nakita si Beyonce, yes, ganun pa rin yung buhay. No? Ganun pa rin. Kasi, kung nakita man si Beyonce at umayaw si Beyonce, may magagawa ba si Kalinga Prab? Kikita ba si Kalinga? Hindi ko ba? Ang higit sa lahat po doon ay nagustuhan sila ng tao. So, lahat po sila nakinabang sa kung ano man po yung kinalabasan ng pagiging part ni Beyonce ng Kalingap. Hindi nyo po pwedeng sasabihin na kaya lang nakilala si Beyonce kasi kay Kalingap Edu, dahil kay Rob. No, hindi. Ano po nila yan? Joint effort po nila yan. Sila po ang nagsama-sama. No? Para po ma-achieve nila kung ano man yung achieve nila.
So, kung ang iniisip ninyo ay utang na loob, I don't think na may ganun iniisip din, no? Si Kalinga Prab. Paano pabahayan ni Kalinga Prab si Beyonce? Saan niya kukunin yan? Di ba? Through revenues and sponsors. Sige, sabihan na natin. Pinaluwalan yan ni Kalinga Prab. Pero kayo mismo, alam ninyo na malaki ang kinikita ng mga vloggers sa mga viral videos. And Beyonce is one of those na may ganun. Lalo na nung lab team. Di po ba? So, I don't think yung utang na loob na yan. Okay? Respeto. No, mas more pa yun. Yung respect ni Beyonce kay Kalinga Prab. Kaya siya hindi umaalis. Kung mayroon man, utang loob, napakaliit po yun. No? Lagi po kasi tayong nakatanaw doon sa utang na loob dahil may naitulong yung tao sa atin. Yes, may naitulong. Totoo yun. Pero ikaw na mismo na sinasabi mong tinulungan, may naiambag ka rin naman para na ma-achieve mo kung ano man yung na-achieve mo. Kasi kung hindi ganun si Beyonce, no? Sa tingin nyo, tatanggapin siya ng tao. Kung hindi siya nakitaan ng rapport, ng kagandahang asal, di ba? Kung hindi siya nakitaan ng pagiging simple niya na nagustuhan ng karamihan. Okay? So, for me, it's not a question of utang na loob. It's more of the respect na binigay niya kay Kalinga Prab. Yung respeto po. Mas maganda pa sigurong wala na lang kaysa ganyan. Lagi na lang pinapalapa. Hindi man magawa nilang ipagtanggol. Iyan na nga po, madam. Kung tutuusin, di ba? Yung sinasabi ni Kuya Brooks, di ba? Para po hindi siya malapa, kasi sinasabi ninyo, mamili na lang. Di po ba? Kasi ngayon, mas lalo siyang lalapain sa ganitong sitwasyon. Na kay Dr. Love siya, at the same time, nasa Kalingap siya. Di po ba? Kasi kayo rin may sabi, mapawala siya sa Kalingap o nasa Kalingap siya, mababa siya. Diba? So, ngayon, if ever mamili kayo kung kay Kalingap o kay Dr. Love, kumbaga, isang side lang yung mababa siya inyo ngayon. Diba? Kasi ngayon, mas pangit po yung nagiging imahe, no, ni Beyonce and the family because they cannot choose and they don't want to choose. Same thing with Kalinga Prab. Kalinga Prab is letting them to decide. Hindi po ba? Yun po yung sa akin, ha. Hindi po ako naninira or galit kanino sa inyo. Hindi po. Nagbibigay lang po ako ng opinion. And para sa akin po, hindi naman po pinalapas sa Beyonce. And Beyonce is well aware na may ganoon na mangyayari kapag nag-live siya or makita siya ulit under Kalingap. No? Mauulit at mauulit pa po yan. As long as hindi siya nakakapamili or ayaw ninyong mamili, ganun po yung mangyayari. No? Katulad ng sinasabi ko, it seems si Beyonce ay nagbe-benefit on both sides. Kay Kalinga Prab, may nare-receive siya. Sa Team Guapa or kay Dr. Love, may mga sponsorship. So, it's a win-win situations kay Beyonce. Huwag po sana kayong magalit kasi sa kung ganun nyo po titignan. Di po ba? So, kung sakali man, di ba? Pero kasi hindi ko po nakikitaan na nalapa talaga siya. Katulad po ng, kasi pag sinabi nyong nalapa, pinagtulong-tulungan po talaga. Ano? Wala pong umawat. Kaya siya nalapa as in gula-gulanit, bugbog sarado. Ganun po yun. Hindi naman po eh. Hindi naman po. Kasi may mga sumasaway. Buong pamilya na nito. Pinagtulong-tulungan na tuloy nila. Hindi ako naniwala dyan sa awa na yan, utang na loob na yan. Kung meron man silang tulong sa bata, patas lang din yan dahil kumita din naman sila eh. Masobra pa kita nila. Correct. Totoo yan, madam. No, kumita sila. And the possibility na sumobra, yes. Totoo po yan. No?
But the point here is, nabigyan naman si Beyonce, di ba? And until now, ay nabibigyan si Beyonce ni Kalinga Prab. Di po ba? Yung magkaroon lang po ng bahay, yung ang ganda po ng bahay, malaking ano po yan, no? Kahit na sabihin natin milyon-milyon yung kinikita ni Kalinga Prab, eh may iba pa naman po rin siyang pinapabahayan. At hindi naman po lahat ng mga na-scout is nagbabiral. Di po ba? Hindi po lahat yan. At hindi lang po si Beyonce ang nai-scout. Marami po. At marami po sa ibang na-scout, maybe, hindi naging pato, katulad yan. Okay, so, as much as possible naman po, sigurado nabibigyan si Beyonce. No? Kung kumikita man si Rob, may videographer siya. Di ba? Marami din siyang overhead na binabayaran na expenses. So, yun po, madam, huwag nyo lang pong isipin na malaki yung views, so malaki yung kinikita. Totoo. Pero, di ba? Tiningnan niyo po yung overhead expenses niya. May sponsor na sarili si Beyonce. So, mayroon pa rin po siyang napupunta sa kanya. So, kung kumita talaga si Kalinga Prab. Pero hindi naiwanan si Beyonce. Dahil yan po may bahay siya. Sa dalaga natin, sobra pang kinita nila sa dalaga natin. Yan ang totoo. Kahit reaksyonan pa ako, pare-pareho lang kumita. Totoo yan, madam. Pare-parehong kumita. Hindi po, wala pong tatanggi dyan. Imposibleng itanggi kahit ni Kalinga Prab yan. Pero tignan nyo po, no? Tignan nyo rin po yung mga ginastos. Kasi bago sumikat yung love team na yan, sigurado ko marami ng ginastos si Kalinga Prab. No? Nag-abono na siya baga. Nag-abono na siya ng nag-abono. Na hindi siya sigurado kung yan ay papatok. No? Of course, kikita yan. Ngayon, paano kung hindi kumita yan? So, nalugi din si Kalinga Prab. Sumugal si Kalinga Prab. Di ba? Then, maaaring maganda yung pagkakapresent. Okay? So, wala pong tatanggi. No? Pero tignan nyo po yung iba pang gastusin bilang scouter or taong tumutulong o magpapaharap o magbibigay ng ginhawa dyan sa mga beneficiaries niya. So, since with your consent this, madam, I hope hindi po sumama ang loob nyo and doon sa mga makakapanood po nito, hindi po ito paninira kay Mrs. Love o kay Dr. Love or doon sa mga taong sumusuporta kay Beyonce or mismo kay Beyonce. Ito po ay pagbibigay lang ng aking opinion na nakabasis sa kung ano yung mga nasabi. So, yun lang po and always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.